impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray Simayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and viral show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Master Pagod Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on. Good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Hanggang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. At ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Shield Bath Soap. Para nga po sa mga kakauwi rin lamang ng kanilang tahanan, paalala po natin na ugaliin po na maghugas ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit gawa po sa atin ng ACS. Sa pagpapatuloy nga po, Dok, ng ating discussion, pinag-uusapan natin cancer prevention, ang maliliit na hakbang na makapagliligtas ng buhay. So, alamin muna natin, Dok, na kung ang cancer nga po ba ay namamana or ilang porsyento na kapag sinabi nating isa sa family members natin ay may cancer, ang posibilidad na maaring ikaw din ay magkaroon ng cancer. Okay, so hindi naman kasi lahat ng cancer ay namamana. Alam natin kasi ang karamihan ng cancer in fact hindi dahil sa genes or namamana lamang.
cancer ay nangyayari dahil sa maraming iba't ibang tawag nating factors katulad ng edad, no? Pagtatanda, yung ating lifestyle, yung may mga mikrobyo or infeksyon, no, na pwedeng sa dulo, no, ay magdulot ng cancer. Ang yung exposure natin sa mga tawag natin carcinogens or sa environment, no, may mga toxic na substances na pwede tayong ma-expose. And of course, no, ang hindi natin maiwasang dahilan ng cancer ay yung by chance lang, no, or nagkataon lang talaga na swerte kang nagkaroon. So ito yung mga cancer na talagang hindi natin maiwasan, talagang destiny ng isang tao. So pero alam natin na yung pwede nating maiwasan at pwedeng maka-epekto, no, sa ating buhay ay lifestyle, no. Kasama na rito ang una, yung paninigarilyo, of course, no. Pangalawa, sobrang alak, no, sobrang inom ng alak, yung obesity, no, or pagbigat ng timbang, kakulangan ng ehersisyo, yung diet, no, na hindi healthy, no, na ilan sa ating mga programa pinag-uusapan natin like processed meats, etc., no, at ilang mga infeksyon no, na sinasabi natin like yung human papilloma virus, yung HPV, at saka yung hepatitis virus na pwedeng magdulot, no, ng liver cancer. How about, Doc, yung... go ahead. How about yung stress at yung puyat? Ano? May mga nababasa kasi tayo or naririnig, di ba, na parang contributing factor nga rin daw itong maituturing na kapag nawala o nasira yung sleep pattern natin, di ba, maaari nga daw parang tumataas yung tsansa na magkaroon ng cancer. Is it true, Doc? Yes, no? These are also factors and we call it contributing factors, no. Yun lang, maybe the effect, no, or yung factor ay hindi ganun kataas katulad ng ibang factor, no. Pero yes, and isa pang kailangan maintindihan, ang stress na sinasabi mo or hindi pagkatulog, itong mga to, no, ay pwede ring magdulot ng ibang sakit maliban pa sa cancer, no. So hindi talaga healthy ang ma-stress, no, Eli. Kaya huwag masyadong mag-isip ng kung masyadong maraming pera katulad mo, Eli, sayang. Parang good problem naman yung gano'n. Oo, problematic. Okay. How about, Doc, yung mga, nabanggit na nga rin natin yung mga lifestyle na dapat nating bantayan at sabihin nating ayusin, ano, Doc, para nga po mas maging maganda yung ating immune system, makaiwas tayo hindi lamang sa cancer, kundi sa iba't ibang karamdaman na nga rin na maaaring makuha natin kung papabayaan natin yung ating pangangatawan. Pero ano nga rin po ba, Dok, yung may pinakamalaking impact sa pagkakaroon ng cancer? So kung sa mga sinabi natin, no, yung hindi paninigarilyo, yung pag-iwas sa alak, pag-iwas ng mga pagkain, no, pag-ehersisyo, paglimit ng alcohol, pagkabakuna, etc., no. Sasabihin natin, ano kaya yung lifestyle change na talagang greatest impact, no? Siguro is ang pinakamalaki sa mga maliit na hakbang, no, ay siguro yung paninigarilyo, no, kasi alam natin na isa to sa mga ang paninigarilyo ay isa sa mga pinakamataas, no, na magdulot or pinaka-preventable, no, sa mga lifestyle changes na sinasabi natin. At kasi ito ay ang daming kaugnayan, no, sa lung cancer, of course, sa oral cavity cancer, sa cancer ng lalamunan,
ng daanan ng pagkain like the esophagus, sa bladder, kidney, pancreas, no, sa cervix, sa tiyan, and ang dami-dami pang ibang cancer na pwedeng kaugnay, no, sa paninigarilyo. Pero that's And yes, go ahead. pero smoking alone yun, Doc. Papaano naman yung mga nakakalanghap lang, yung mga second-hand smoke na itinuturing natin? At saka dito na rin sa makabagong pamamaraan ng smoking, Doc, na tinatawag nating e-cigarettes. Vape. Oo, yung vape. Or e-cig or vape. Yes, kasama. No? Hindi natin lalahatin. No? Depende kasi sa anong klaseng vape. But yung common na vape, yun ang ginagamit parang tobacco rin, no? So it's really the tobacco, the burning of the tobacco, no? Na siyang nagdudulot ng yung mga carcinogen na sinasabi natin, no? At ang second hand smoke, no, kasi sabi ng iba, ako hindi naninigarilyo pero yung aking partner talagang chain smoker, no? Paano ba, no? Alam natin din, or sa pananaliksik, kapag palagi tayong nakakalanghap ng usok, no, ng sigarilyo, ay tumataas din ang pagkakaroon ng iba't ibang sakit maliban sa cancer, no? So kasama rin dito kasi ang mga sakit sa puso at sakit sa baga, no, na pwedeng magdulot ng second hand smoke. Pero gaano nga po ba, Doc, tagal yung progress ng cancer or yung pag-develop ng cancer kung ikaw ay isang smoker? That's where it depends, no? Depende sa katawan mo rin, no? Kung ang katawan mo ay malakas ang resistensya or hindi ganun katagal ang pag-smoke, no? So kita natin, no, ang edad may kinalaman diyan. Yes. Ang pangangatawan natin kung tayo ay may ibang comorbid, for example. At meron pa bang ibang mga factors, no, na pwedeng magdulot ng cancer. So halo-halo or sama-sama to, kombinasyon to, hindi lang yung smoking. So sa kita natin, alam natin na merong mga smokers na mas maaga magkaroon ng cancer at mas agresibo yung cancer niya. Meron namang iba, hindi ganun kabilis at hindi ganun kalubha ang tinamaan na cancer. Dito sa traditional smoking or cigarette, Doc, either yung exposure nga po, yung duration o haba ng paggamit ng sigarilyo o di naman kaya yung dami ng pagkonsumo ng sigarilyo. Pero sa vape, Doc, meron nga bang mga study na rin na kung ano ba yung parang flavor na tinatawag nila, Doc, na mas nakakapagpataas ng tsansa na mag-develop ng cancer? Mas bago kasi ang vape, no? At saka maraming klaseng vape, di ba? Sabi mo nga, maraming flavor. So, hindi ganun kalawak ang ating kaalaman at pag-aaral dito sa mga vape. Pero sa unang mga pag-aaral, no, lalong-lalo na yung mga vape na ang ginagamit tobacco smoke din or tobacco rin, no? Yun ay talagang alam natin may kaugnayan sa para rin siyang nagsasmoke, no? At kung ganon, ang haba at ang dami ng pag-vape nakaka-apekto rin. Okay. Pag-usapan pa natin, Doc, iba pang detalye tungkol sa cancer, mga dapat nating malaman or sabihin natin mga myths na dapat i-debunk. Yan nga po ang ating babalikan maya-maya dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Oras po muna natin sa buong Pilipinas, 1 minuto makalipas ang 8:00. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride!
Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. PNVS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray Simayan. At Kisses Habswan. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art. H at RH TV. Kasama pa rin po natin Dr. Marco at usapang cancer prevention, mga maliliit na hakbang na makakapagligtas ng buhay ang ating topic para sa mga kakatune in rin lamang. Ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Shield Bath Soap. Muli paalala po natin na ugaliin na maghugas ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit
gawa po sa atin ng ACS. Sa pagpapatuloy nga po, Doc, ng ating discussion, alamin naman natin ngayon kung may top 5 na paraan para mabawasan ang posibilidad ng pagdevelop ng cancer. Ano-ano po kaya ito, Doc? Actually, itong top 5 hindi secret kasi madalas makita sa mga recommendations, guidelines, no? But ang maganda dito simple to, no? At again, ito yung ating parang kaya natin topic, no? Maliit na hakbang, no? Maliliit na hakbang. Ang una ay, of course, hindi paninigarilyo. Okay. No? At ang pangalawa ay panatiliing ang tamang timbang, no? Ang may kasabihan nga na, or may actually hindi to kasabihan, research fact na to, no? Na ang recommendation hindi daw tayo dapat lumampas sa 5 pounds, no, of our weight from age 20. Okay. Kaya lang ang hirap gawin, no? Ilang taon ka na, Eli? 22. So, nung 20 ka, ilang pounds ka, gano'n, no? Hindi daw dapat lumampas sa 5 pounds. Kung 100 pounds ka nung 20 ka, dapat hindi ka lalampas ng otherwise, habang tumataas ang timbang, tumataas din ang chance na magkaroon ng cancer, no? Oh, yun. Ang kailangan i-workout ng mga kababayan natin, Doc. Para ma-maintain mo ang timbang at para aktibo, no? Mag-ehersisyo, no? Kung gaano kadalas, kung gaano karaming ehersisyo, well, ang suggestion ay in most days of the week, no? Kahit 30 minutes up to 45 minutes of brisk walking. Yes. No? Kahit yun lang, no? Of course, kung meron ka pang katulad mo, Eli, nagpipilates ka, or kung weightlifting, football, kung ano pa. Tennis. Hindi mas maganda pa, no? Or pickleball, tennis. Ayun, no? And then, of course, sa pagkain naman, mas maraming pagkain na galing sa halaman, no? So, prutas at gulay ang mas maraming kainin kaysa mga karne, no? Not necessarily, Doc, na kailangan naman mag-convert sa pagiging vegetarian. Basta most of the time may gulay na kakainin, green leafy vegetables sa hapagkainan. Correct, no? Kasi yes, hindi na patunayan na ang pagiging vegetarian talagang hindi na, no? So ito yung balance, no, ng pagkain at dami ng pagkain ang importante, no? At ang huli, panglima ay magpasuri, no, ayon sa rekomendasyon sa iyong doktor, no? So kung merong kang nararamdaman, hindi dapat mag-atubiling magpakonsulta kaagad. Oh, okay. Hindi dapat tinitiis, Doc, kaya kailangan nating ugaliin na mag-invest nga po sa ating kalusugan, magpakonsulta sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista. Nandiyan naman si Dr. Marco, one text away. Ayan. Pero Doc, dito sa pagpapakonsulta, kapag ba nalaman mo, may lahi kayo na may cancer, mas dapat bang agresibo ka, proactive sa pagpapakonsulta, sa mga screening, yung mga check-up na ganyan? Ang sagot doon, it depends, no? It depends on what kind of cancer at kung ano ang rekomendasyon or ano ang nasasaad ng evidence, no, tungkol doon sa sinasabi mong particular na cancer. Hindi kasi lahat ng cancer dapat patakot, no? Na naku, yung aking ninuno or aking tatay or aking nanay ay may ganon, no? For example, ang tatay ko may prostate cancer ako kaya, pero babae siya. Hindi wala yung pinag-uusapan, correct? Oo. So again, it depends, no? At dapat talaga case-to-case basis to So mahirap i-generalize, no? Ang nasabi lang natin ay, again, hindi lahat kasi ng cancer ay dulot ng genes or dulot ng pagmamana, no? Or familial, no, ang tinatawag natin. So hindi dapat masyadong praning kung
merong lahing cancer, depende yan kung anong cancer. Hindi On the other hand, Aha. hindi rin dapat masyadong relax kung walang family history. Sa top 5 ways natin, Doc, o paraan para mabawasan yung posibilidad ng pagkakaroon ng cancer, hindi natin na-mention yung pag-take ng vitamins, Doc. Hindi po ba makakatulong yon para mas maging malakas yung resistensya natin, may panlaban tayo sa mga impeksyon at anumang karamdaman? Tama yun, no? Hindi natin na banggit kasi talagang walang magic na capsule, walang magic na vitamina, walang miracle juice. Talagang mas mahalaga yung araw-araw na healthy ang ating habits, no, na sinabi natin. So more than vitamins, no. So in fact, wala pang patunay, no, na mas maraming pag-inom ng vitamins nagpapababa ng chance ng cancer or anumang cancer. So, hindi tayo kailangan mag-rely sa vitamins. Ang tamang gawin ay tamang pagkain. How about yung sunlight, Doc? Kasi na-mention na natin yung exercise and yung pagkain, 'di ba? Diet, yung pagpapa-araw. Makakatulong nga rin po ba 'yan? Ang pag-araw kasi ay isa sa mga paraan para ma-activate ang ating vitamin D, no? Ang vitamin D ay importante sa ating sa metabolism ng ating calcium, no? Okay. Na para hindi tayo magkaroon ng mahinang buto o maging marupok ang ating buto, no? So, at syempre, ang sunlight, importante sa ibang mga bagay, no? Sa mood, and kailangan ng tamang parang exposure, no? Pero hindi rin pwede yung sobra, no? Alam natin na ang sunlight ay may harmful rays, no? Na yung UV light, no? So sabi natin, especially yung may mga lahi kasing talagang magaling mag-absorb, no, ng at mas mataas ang chance ng mga skin cancer. Kaya ang sabi natin, ang sunlight, sobrang sunlight ay pwedeng magdulot ng skin cancer. So tama lang dapat ang exposure. Okay. May mga tanong dito, Doc, kung mahilig nga daw po ba sa detox, makakaiwas nga po ba sa cancer? Yan po ang ating babalikan maya-maya. Commercial break po muna tayo. Ang oras po muna natin sa buong Pilipinas, 14 minutes after 8 in the evening. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and Bata Show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sumayin nyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Alaman kung paano maiiwasan at malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas. Last part po ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Marco at usapang cancer prevention, ang maliliit na hakbang na makapagliligtas ng buhay. Balikan natin, Doc, yung naiwan nating katanungan na kung mahilig naman daw po sa detox ang isang tao, makakaiwas ba yun ng cancer? Makakatulong nga po ba itong prosesong ito? Wala kasi pang scientific na ebidensya na ang detox no, or mga drinks, no, na detox drinks ay nakakapigil ng cancer. Or so mas mainang balancing pagkain kaysa sa produkto na katulad ng mga detox na hindi pa napapatunayang may benepisyo. Okay. Eto naman, Doc, isa pang question na karamihan nga rin po ay natatakot na magpa-check up o magpasuri dahil baka nga daw po may malaman silang masama. Parang bad news dahil nagpa-check up, na-diagnose or na-laman na may cancer cell sa kanila. Paano po yun? Well, very common question to, no? At observation na natatakot dahil may matuklasan, no? Pero kailangan natin maintindihan na
ang pag-iwas, no, sa pamamagitan ng screening at sa maagang pagtuklas, no, sa pamamagitan ng screening ay hindi nakakabawas ng panganib, no. Ang maagang pagkaalam ay nagbibigay sa atin ng mas maraming option at pwede nating mapagamot pa, no. So hindi dapat matakot at kailangan hindi naman kasi marami kasi diyan, no, na sinasabi na dapat gawin yan, hindi actually yan, hindi merong mga like nagpapa-x-ray taon-taon, hindi yan isa sa mga tamang screening test, no, o kaya magpapa-blood test ako every 6 months or every 3 to 6 months nagpapa-blood test, hindi kasi magandang screening test yan, no? So maraming, kung tama ang screening test, hindi ka dapat matakot kasi yun at maraming options, no, sa mga screening. So magpakonsulta lang at para alamin kung ano ang nababagay sa iyong screening. Again, hindi rin lahat ng tao ay kailangan ng screening. Ang mga usually mga 40 below, no, lalong-lalo na mga lalaki, usually 50 and above pa doon lang nag-uumpisa ng screening. Whereas ang babae, like sa pap smear, no, nag-umpisa sa 20s, no, 25, ganun. Ang sa breast, ang mammography nag-umpisa pa lang sa 45. So hindi kailangan masyadong praning, no, at gawing tama lang, no, para hindi matakot. Na-mention nyo na nga rin, Doc, yung mga screening, diba? Yung mga pagpapacheck up na yan. Isa pa nga rin sa kinakabahala or pinagdududahan ng ilan natin mga kababayan, Doc, yung pag-undergo sa biopsy dahil maaari nga rin daw po bang magpakalat lamang ito ng bukol or ng cancer? Isa rin yan isa sa mga paniniwalang mali, no? Hindi po nagpapakalat ng cancer dahil sa biopsy lamang, no? Sa katunayan, ang biopsy ay tumutulong, no, upang malaman natin kung anong tamang uri ng cancer siya at tamang paraan ng paggagamot. So, ang biopsy ay ginagawa, no, hindi para kumalat, no? Ito ay ginagawa para malaman, no, kung anong klaseng gamot at anong klaseng cancer ang meron. At isa to sa mga importanteng hakbang para sa diagnosis, no, ng mga cancer. So mali yung pananaw na siya ay nagpapakalat ng cancer. Totoo nga rin po ba, Doc, na bawal ang sweets, sugar sa may cancer dahil ito nga rin daw po yung kanilang pagkain? Ang totoo dyan, ang asukal kasi or sugar ay universal food, no, ng ating cells ng anong mang parte ng katawan or bahagi ng katawan, lalong-lalo na ang utak, no? So kung ang utak natin ay kumakain lang ng asukal. So kung walang asukal, hindi yan kumakain ng proteins or fats, ganun. So pero hindi tama, no, na sabihin na ang asukal, bagamat siya ay pagkain rin ng cancer, no, hindi ibig sabihin na kapag kumain ng asukal dadami ang cancer o lalago ang cancer, no? Kasi pinapatay mo rin, pinapatay mo ang cancer, pero pinapatay mo rin ang sarili mo, no? So yun ang problema, no, ng pag-iwas sa cancer, iwas sa asukal. On the other hand, ang sobrang asukal naman ay pwedeng magdulot ng ng timbang, lago ng ating timbang, at sa diabetes, no, sa taong may diabetes, talagang pinagbabawalan ang masyadong maraming pagkain ng asukal. So, tama lang dapat ang ating pananaw or pagkaalam sa asukal. Yung microwave, Doc, ginagamit natin to sa pag-init ng ating mga pagkain, 'di ba? So, eto nga po ba ay makakatulong para makaiwas sa cancer o parang mas ma-activate yung cancer cells kapag madalas natin tong ginagamit? Ang microwave
depende no sa anong microwave mo. Sana hindi yung sarili mong katawan. Ano? Pero ang microwave na ginagamit natin, yung pag-init ng mga pagkain, na isa sa mga medyo safe no na paraan ng pagkakaluto. Mas safe siya kaysa sa grilling, sa pagprito, sa pagluto sa open fire, no? Oo. At sa pag-broil, no? Oo. So, ang microwave, steaming, ganun, ang mas magandang paraan para sa pagluto ng pagkain natin. Wag lang plastic yung lalagyan ng pang-init, tama ba? Of course, no? Ang plastic kasi pag microwave mo, pwedeng maging merong mga cancer-causing substances no na nakukuha, at pag nahalo sa pagkain or sa inumin, talagang pwede. No? So, yes, talagang bawal naman talaga ang pag-microwave ng plastic or anumang ganung klaseng uri ng substance, no? How about, kaya merong microwave station. yes, yung herbal medicine naman, Doc. Kanina hindi nga natin nasama yung vitamins, Doc, ano? Pero yung mga herbs or sabihin natin yung mga sariwang gulay at prutas, oo. Halaman. No, ang sariwang gulay at na ginagawang pagkain, okay siya, di ba? Oo. Pero may mga kasi na for example, herbs, no, mga herbal like turmeric, like garlic, ganon, no? Ginagawang capsule, no? At 'yon sinasabi daw na pwedeng magpagaling ng cancer, no? Walang patunay kasi na itong mga herbal medicine na to nakakatulong, no, or paggamot ng cancer. So hindi to totoo, at base sa ating pagsusuri at sa pananaliksik, ang dami na actually, no, ang daming substances, even tea, no, an herbal tea, di ba, yung tsaa, yes, at tsaang gubat, at ano pa ba, maraming herbal medicine na de-develop na so far, no, hindi naman nakitang nagpagamot sa cancer. So, yung mga, on the other hand, yung mga, meron tayong mga gamot like chemotherapy na galing sa plants, no? Hindi siya herbal medicine kasi na-refine na siya at napatunayan at na ipag-aralan na ano yung tamang dose, ano yung tamang pagbigay, iniinom ba to or dinadaan sa suwero, or gaano kadalas ang pagbigay, no? Ito ay mga gamot na talaga, ganap na gamot na binibigay at napatunayang makakatulong sa cancer. Last message natin, Doc, sa ating listeners and viewers. Ang ating pinag-usapan ngayon ay cancer prevention, di ba? Ito ay hindi isang malaking desisyon. Ito ay maliliit na tamang desisyon araw-araw, no? Tumigil sa paninigarilyo, maglakad, kumain ng masustansya, magpabakuna kung naaangkop, magpasuri kung kailan nirerekomenda, at huwag matakot magpakonsulta kapag may kakaibang sintomas, no? Mas maaga nating makita ang problema, mas marami tayong magagawa, no? So, ang mensahe talaga natin ay huwag matakot, gawin lang ang mga hakbang, no? Itong maliliit na hakbang na pwedeng talagang magpaligtas ng buhay. Of course, tayo as always, no, we maximize our life, our time, no, count our blessings, kasi meron talagang cancer na darating na lang na hindi natin alam, at hindi natin maiwasan, no? So, pero merong mga cancer na pwedeng iwasan, so gawin natin. Thank you so much, Dr. Marco. May mga gusto nga rin po ba tayong batiin or pasalamatan? Ikaw lang at Yes. papasalamatan ko. Salamat sa ating pagkakataon, no, na magkita ulit dito sa itong Miyerkules na. Salamat.
Thank you once again sa ating surgical oncologist mula sa Manila Doctors Hospital, Dr. Marco. At yan nga po ang kabuuan ng ating discussion about cancer prevention, ang maliliit na hakbang na makapagliligtas ng buhay. Simple, basic steps para nga po mapangalagaan ang ating katawan at mapanatiling malusog ang ating katawan. Ayan, nakasama nyo nga rin po Elanie Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.